pagka nagkagera, mamimigay ng ayuda? Hi mga kasuka! Magandang araw, panibagong araw tayo, panibagong umaga, panibagong gabi, panibagong hapon, at panibagong video tayo. Okay, may video tayo for today's video, okay? Mga kasuka, mga ka-team kasuka, mabuhay po tayong lahat. So bago natin panoorin yung video ni Ate Kilay, gusto ko po magpasalamat, taong puso kong nagpapasalamat sa mga solid supporters ko. Maraming salamat sa mga pagsubaybay nyo sa mga videos ko. Maraming salamat sa nag-subscribe po sa atin. 9,400 na po tayo. Yeah! Thank you. Kaya ako, siya lang sa mga kasuka. Kasi, alam mo yun, Pod, dahil gusto ko pong sabihin sa inyo na sa mga solid supporters ko, sa mga solid subscribers ko, maraming salamat. Sa hindi nyo pag-skip ng ads, sobrang laki na po ng tulong nyo po sa aking channel. Kasi sa hindi nyo pag-skip ng ads, malaking tulong na po yun kasi may tinutulungan po tayo. Si Kuya, isa po naming kapitbahay, may cancer po siya sa kanyang paa. So kahit papaano, kahit maliit po yung naitulong natin sa kanya, at dahil sa inyo guys, dahil sa inyo, so proud of you, I'm so proud myself. Hindi ganito talaga ako, ang tawag dito, emotional ako na madali ako tumawa. Oo. Yun yung aking character. Kahit kunti at sana napasaya kita, Kuya, sa naibigay ko sa'yo, kahit kunti man yung naibigay ko sa'yo, at least galing po sa aking puso, galing po sa aming puso. Yan po ay galing sa aking channel. Thank you. At maraming salamat sa hindi nyo pag-skip ng ads. Sobrang laking tulong na po yon kay Kuya. Maraming salamat. Dahil po siya ay tinutulungan natin, ay binibigyan natin ng kahit kunting tulong at galing sa ating mga puso. Hey! So, ayan, emotional tuloy ako. Ayan, nanonood po tayo ng video ni Ate Kilay. Si Ate Kilay ay may isang pasabog. Yan ay galing sa kanyang TikTok. Kaya gusto po magbisita kay Ate Kilay. Wala po siyang channel na YouTube. I'm not sure, guys. Hindi ako sure, pero siguro wala siya. Mayroon lang siyang TikTok. Ang kanyang TikTok ito. At si Kuya, yung tinutulungan ko po, ay yung binibigyan ko po. Ayan po ay nakapost sa aking FB page sa gustong mabubuting puso. Maraming salamat. So, yun ay nakapost sa aking FB page. Ang aking FB page, guys, ay yun din, Ann Felix TV. Ayan, maraming salamat sa solid ko supporters. Grabe kayo, guys. Maraming salamat. Thank you. Hiyak ako. Oh. Ayan nga, manonood na tayo ng video ni Ate Kilay. Ayan, thank you. Let's go. Nangyayari ngayon? Sa nangyayari ngayon, pinakita natin kayo na, di ba? Na hindi marunong maging presidente si Bongbong Marcos. Kitang-kita eh. Walang leadership. Walang political will. Hindi alam ang gagawin. Alam nyo, sa totoo lang, magpasalamat tayo mga Pilipino, hindi si Bongbong Marcos ang presidente nung nagkaroon ng COVID, nung pandemic. Ito pa matindi. Ito pa maganda, ito pa matindi. Ang lakas niya pa sumunod sa sulsol ng Amerika para makipaggera diyan sa West Philippine Sea o South China Sea laban sa China. Tangina mo, ang lakas ng loob mo. Maghamo ng gera sa China. Putang ina mo, bagyo lang, hindi mo alam ang gagawin mo. Baha lang, hindi mo alam ang gagawin mo. Di nga, sa totoo lang. Ano gagawin mo pagka nagkagera, mamimigay ng ayuda? Para lang itong si Leni Robredo. Anong sabi ni Leni Robredo noon? Wala daw ginawa ang presidente nung panahon ng bagyo, si PRRD. Sabi ni PRRD, anong sagot?
Pag bagyo talaga, wala kang talaga magagawa. Kasi bagyo. Ano dapat mong gawin? Paghandaan ang paparating na bagyo. I-ready na lang lahat. Planuhin na lahat. Para pag dumating yung bagyo, nando na sila. 3 days before dumating ang bagyo, nakikipag-meeting na si Tatay Digong. Mini-meeting na niya yung kanyang gabinete. Binibigyan niya na ng mga instruction, kanya-kanyang mga assignment, kanya-kanyang papel, kanya-kanyang mandato. Para pag dumating ang bagyo, andyan na sila nakalatag. Hindi yung magre-react ka kung kailan may bagyo. Kung nandyan yung bagyo. Yari ka! Oh, sa mga gusto. Para ano na lang, para ito na lang. Para sa mga gusto na makita yung files ng flood control project, files ng flood control project. Sana maunawaan ninyo. Kung tumulo ang luha ko, dahil napakalaking nawala sa atin. Napakalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat, at sa bansang Pilipinas. Anong nawala sa'yo? Tumulo pa luha mo dahil may nawala sa inyo? Alam mo, sa lahat ng presidenteng nakilala ko, sa lahat ng presidenteng inabutan ko, ikaw lang yung pinaka 80-80 sa lahat. May paiyak-iyak ka pang nalalaman. May nawala sa inyo, tumulo yung luha ko, may nawala sa inyo, may nawala sa Walang nawala sa inyo. Ang kakapal naman ng mukha ninyo na nasasabi nyo pa yan. Anong nawala sa inyo? Halos lahat nga sa inyo napunta eh. Halos lahat nasa inyo na. Kung may iiyak ang Pilipinas ang dapat umiyak. Ang taong bayan ang dapat umiyak. Dahil garapalan yung pagnanakaw ninyo sa gobyerno. Garapalan yung pagnanakaw ninyo sa pera ng taong bayan, sa kaban ng taong bayan. Tapos may paiyak-iyak ka pa dyan. Kasi nga may nawala. Ang lalalim na ng mga bulsa ninyo. Lahat kayo, pera lang doon sa mga matitino. Lahat kayo na nasa gobyerno ngayon. Buhaya kayong lahat. Buhaya kayong lahat. Kaya ang daming mga buhaya nahuhuli ngayon. Sa Cavite, may pinakamalaking buhaya nahuli. Akala ko nga si Romualdez eh. Nung tinignan ko, buhaya naman talaga yung ulo. Ano bang nawala sa inyo? Walang nawala sa inyo talaga. Kaya wag mo kaming daanin sa paiyak-iyak mo na ganyan. Dahil alam ko lahat ng budget na yan, napunta lang yan sa bulsa ninyo. Bilyon-bilyon ang ninanakaw ninyo sa taong bayan. Garapalan yung pagnanakaw ninyo, mga buhaya kayo. Pero tandaan nyo to. Tandaan nyo to. Pag Diyos na ang gumawa ng paraan, walang imposible. Pag Diyos na ang gumawa ng paraan, walang sino man sa inyo ang makakapigil. Kahit bilyon-bilyon pa yung mga pera ninyo sa bulsa. Huwag nyo ang gaming uto-uto o bobo yung taong bayan. Kala nyo kayo lang yung matatalino. Kayo lang yung concern sa taong bayan. Pero ang totoo niyan, lahat ng ginagawa nyo ngayon, pang sariling interes lang yan. Hindi nakikinabang ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo ngayon. Sino yung nakikinabang? Kayo. Kasi kayo yung mga salot sa lipunan. Kayo yung mga buhaya sa gobyerno. Masakit ba? One day, tandaan nyo to. Pag Diyos yung gumawa ng paraan, lahat kayo pupulutin sa kangkungan. Lahat kayo, pagbabayaran nyo lahat ng ginagawa ninyo pang-aapi sa mga Pilipino. Dati akala ko, pinagdadasal ko pa dati na sana makaupo yung Marcos ulit. Para makita at patunayan na mali yung bintang doon sa kay Marcos Sr. Kasi idol ko yun si Apo Lakay
Sabi ko, dapat makaupo si Bongbong Marcos para patunayan sa Pilipino na mali yung bintang sa Quiapo Lakay dati na magnanakaw, diktador, magnanakaw ng gold, magnanakaw ng pera ng bayan. Pero alam mo ba, sa pag-upo mo, BBM, parang pinatunayan mo na rin sa taong bayan na tama lahat ng mga sinasabi ng mga Aquino before sa pamilyang Marcos. Parang pinatunayan mo. And mark my words, wala nang Marcos na makakaupo sa gobyerno. Gising na ang taong bayan. Gising na. Ang sarap ninyong burahin sa Pilipinas. Kayo yung mga salot sa Pilipinas. Kaya hindi umaasenso itong bansa natin. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin kami. Walang makakapantay doon. Ang galing mo talaga umacting, Ate Kilay, ha? Grabe, best actress ka para sa akin. Ang galing mo talaga. So maraming salamat at sana nag-enjoy kayo sa amin, Ate Kilay. Maraming salamat, guys. At yun. Thank you. At sobrang galing mo. Ayan. Ayan, maraming salamat sa panonood, you guys. See you the next video. Ayan. But I try my best, guys. Isi-shout out ko kayo sa lahat ng mga dyan sa comment section sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Thank you. God bless you. Please like and subscribe.